overseas Filipino worker here in Singapore. I went here to work so that I can support my family's needs in the Philippines. At first, I was determined to earn a living here for my loved ones. But a feeling of being alone, the feeling of having no one beside you, the feeling of emptiness, that's the biggest challenge that I have in this foreign land. That's until I saw her, and everything was changed by then. Ako nga pala si Takiro Dulce, Tugong, Pampanga. I'm 29 years old. Nandito ako para magtrabaho dito sa Singapore. OFW ako dito sa Singapore. Nagtatrabaho ako sa petrochemical. As of now, this coming June, magpa 5 years na ako dito sa Singapore. I took skateboarding when I was 12 years old. High school age ko. May isang friend ako na mayroong skateboard. So pumunta kami sa kanila and then nakita ko yung skateboard and then tinry ko. Sabi ko, mukhang exciting tong game na to or sport na to at parang nakaka-challenge. Talagang gusto kong matuto nun. Problema ay sa financial problem. So mahalang board sa Pinas. At that time, mga 5,000 pesos ang skateboard noon, 1997. Una ko nakakita yung skateboarding dun sa mga patalas na sa TV, ganyan, mga advertisement. Dumating yung point na parang, uy, ang buti pa sila, may skateboard. Samantalang ako, di ko mabili yung skateboard dahil nga sa financial problem at kailangan ko mag-focus sa study muna. So, laki akong probinsya sa bukid, parang bukid. Ginawa naming fish pond. So, doon ako lumaki. So, wala rin time na mag-skateboarding at that time dahil nga tinutulungan ko yung father ko para doon sa business namin na pag-fish pond. After nun, parang kinalimutan ko. So nung nagtrabaho ako dito sa Singapore, may co-workers akong nakilala. At nakita ko sa photos nila na nag-skateboarding sila. So nagka-interest uli ako. Nabuhayan uli yung pag-asa ko na makapag-skateboard. Ako mismo yung nag-asa kanila para makasama. Sabi ko sa kanila, uy, nag-skateboard pala kayo. Sabi ko, baka pwede namang makapanood or makasama sa spot nyo. Mukhang maganda yung skate park nyo. Ako nga pala si Jem. Jem? Si Tin. Si Takiro. Ngayon ko lang nakita yan eh. Ikaw, kilala mo ba si Takiro? Hindi kami close niyan. Hindi kami bate. Pero ano yan, magaling yan, hardworking yan na skater. Tama yung sinabi ni Kate. Kilala namin siya since day 1 na nag-start siya mag-skate. Isa ako sa mga nagtuturo sa kanya ng mga tricks. Parang ganun na lang, parang mentor, ganun. Kasi sa skateboarding lang din naman kasi, sa sarili mo lang naman din kasi yun yung mga tricks. Actually, sabay kami nag-aral ng kickflip. Pag nagkita-kita lang dito, sharing ng kung ano yung alam mo.
nung sumama ako sa kanila, hindi kagad ako nag-skateboard. So, patingin-tingin, pamasid-masid lang sa gilid. Meron naiinggit ka, but meron silang skateboard. Pero that time, pwede ko nang bilhin ng skateboard dahil nagtatrabaho na ako. Na-realize ko na ito na yung tamang o the right time na makapag-skateboard ako. Walang peer pressure na pinilit ako na mag-skateboard. Talagang sarili ko yung ko, parang noon pangarap ko talaga yung skateboarding. So yun, nabuhayan ako ng pag-asa na makapag-skateboard. Wala si Rainiel. Poet po. Si Takiro, nakilala ko si Takiro last 2 years ba yan? Last 2 years. Dito lang din sa park. Actually, nakilala ko si Takiro nito lang. Bali siya yung nag-introduce sa akin sa PSSG. As a skater, si Takiro, masipag mag-aral. Minsan may mga difficulties sa tricks, pero masipag siya mag-aral. Parang si Jay pa yung nagturo sa akin una dahil pagdating ko dito wala naman ako masyadong alam. So parang pagdating ko dito, sila na lang yung parang nagturo sa akin, nag-enhance kung paano ako maglaro. Hindi, sa grupo naman kasi ng PSSG na sinasabi nila, yun nga, grupo namin, mahilig naman kami pagka nangailangan ng turuan namin. Kung ano yung hindi niya alam, tapos alam namin, turo namin. Pag di namin alam niya, tuturuan niya kami. Parang sharing lang. After na manood ako, so hinintay ko munang magkasahod ako. Nag-ipon-ipon ng konti para makabili ng skateboard. Yun na, nakakasama na ako. Nag-umpisa akong beginner kasi talagang hindi ko man maiangat kahit 2 inches yung board ko sa ere. Bato nga lang hindi ko ma-ollie over. Pinilit ko pa rin na ma-improve yung pag-skateboard ko. Ang ginagawa ko para ma-improve yung pag-skateboard ko pagkatapos ko ng trabaho at wala nang OT, bumababa ako ng bahay namin dun sa baba. And then dun ako pa practice. Doon maraming tao, may chef lang. Pwede na rin parang maano ko yung balance ko at magamay ko yung board ko. Halos everyday ko siyang ginagawa para ma-improve lang yung maiangat ko lang yung board kahit na 2 inches lang sa lupa. Nagpapaturo ako sa mga marunong na kasama ko kung paano gawin itong tricks na to, kung paano yung proper footings at paano yung technique, paano mo i-glide yung board na sasama sa'yo to the air. So sa mga marunong, lumalapit ako para i-share naman sa akin yung nalalaman nila. Sinishare ko rin yung nalalaman ko sa mga beginners na nung ako, ganito lang ang ginawa ko. Tapos as in, everyday talaga kailangan mong gawin to, ganyan. Saka yung skateboarding hindi pang madali ang practice yan, kundi it takes a month or a year bago ka matuto. Ang skateboarding parang pag-ibig lang yan kailangan mo munang masaktan bago ka matuto. Binago ng skateboarding ang buhay ko tulad ng paglalabas ako ng bahay. Ang layo ng bus stop sa amin sa bahay. So kailangan mo pang maglakad ng around 10 minutes para makarating ka ng bus stop. So yun, mula nung nag-skateboard ako, gagawa ko siyang 2 minutes, 3 minutes
Yun ang ginagawa kong transportation at mapabilis na din yung paglalakad. Nagiging convenient yung transportation ko. In terms of health, ayun, at parang exercise na rin para sa akin. Simula nung nag-skateboarding ako, unti-unti ko lang nababawasan yung mga tulad ng paninigarilyo. Dati ang lakas ng paninigarilyo. So dati 2 pack per day ako. Ngayon 5 sticks per day. Hopefully darating ang panahon na totally matatanggal ko na yung paninigarilyo. Dati pag free time ko, lumalabas ako ng bahay, patambay-tambay sa mall, window shopping. Pero ngayon, may pinatuturuan na yung time ko, nakokonsume ng ayos. Instead na pag-gala-gala lang sa labas, nakokonsume ko sa pag-skateboard. Ang buhay skater kasi masaya. Yung nalalabanan mo yung mga kahinaan mo. Instead na ma-homesick ka, parang nawawala yung pagka-homesick mo dahil na meron kang ginagawa or nag-skate ka. Bro, hanggang kailangan mag-skate? Magpapatawa ka ba? Skating is my life. So, for life na to.